ito yung kagandahan ng marami tayong alaga. So pag kailangan natin ng pangsahog, kailangan natin ng panghanda, is madali lang tayong makakakuha. Tulad nito, marami tayong mga native, marami tayong mga bibe. So every time na meron tayong mga occasion, is hindi natin kailangan bumili sa palengke. Dito lang sa ating backyard, mga Pinoy, is pwede tayong kumuha ng ating panghanda or pangsahog, na hindi na natin kailangang gumastos ng malaki para lang makabili ng mga ilalagay nating mga sangkap sa ating mga lulutuin. So yan mga native mga Pinoy, is napakasarap po yan ipangsahog sa ating mga sopas, sa ating mga gulay. Lagyan natin ng or kahit ano pa yan na pwede nating paggamitan. So kami dito, hindi na po kami bibili ng mga manok sa market, dahil yung mga alaga natin is marami naman tayo mga alaga at hindi na natin kailangan pang gumastos. Papakain lang kami, tapos hindi naman purong feeds yung pinapakain natin dyan palagi, pero kailangan din natin magbigay ng mga commercial feeds, dahil para tumaba naman yung ating mga alaga, at para pag may okasyon tayo, hindi naman payat yung makakuha natin. Yan, gaya nito, marami tayo ditong mga native darag. Yan po yung ating mga native darag. So dito po ikinukulong namin yan dahil for breeding purposes, tsaka for business purposes. Dito namin na kinukulong para just in case na meron tayong mga buyer, hindi na tayo mahihirapan manghuli. Kasi po yung iba nating mga darag is maiilap at mahirap ding hulihin. So minsan sa gabi na lang tayo nanguhuli para yung nakadapo na lang sila. Pero dito, yan, uhuli na lang tayo. Meron pa naman tayo ditong maraming mga 3 months old. Yan, for business purposes po ito kasi mga Pinoy, kaya po kinukulong natin yan. Yan, pinapalaki natin yan para po pag yung time na meron pupunta mga buyer dito sa atin, hindi na po tayo mahihirapan manghuli. Ayan, dito na lang po tayo sa kulungan manghuhuli ng ating mga darag native chicken. Simple lang mga Pinoy, basta meron kayong backyard katulad nito. Siyempre kailangan meron din tayong mga kulungan. Kung may kulungan ka, madali lang. At ito na lang natira natin mga breeder mga Pinoy, pero kakunin na rin natin ito, pagpapalit na rin tayo ng mga breeder kasi iba rito old breeder na. Yan, so ititira lang natin dyan yung rooster. Medyo bata pa yung rooster natin yan at magagamit pa natin. So pwede rin natin ibenta yung rooster, pero yung mga babae po na yan is gagamitin na lang po natin yan na panghanda. May mga rooster pa tayo ditong native mga Pinoy. Yan, kasama yung mga darag natin. Yan, palakihin natin yan mga Pinoy. Yan, diba? So, meron tayong alaga, meron tayong mapipitas. Dito, itong mga sisiw na bibi natin na yan, meron na tayong buyer niyan mga Pinoy. Mamaya pupuntahan yan dito. So may usapan na kami dyan. Yan, itong sisiw na bibi, yan, mga 2 weeks old yan.
Tapos meron pa tayo dito. Meron pa tayo dito yung tatlo na 2 months old. Yan. Pupuntahan niya ng buyer natin dito mamaya. So may usapan na po kami. At for pick up yan mamaya mga Pinoy. Ganda nito oh. Matataba po yan kasi commercial feeds po yung mga pinapakain natin dyan. So yun mga Pinoy, at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today. At shoutout po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nag-iwan sa inyo ng mga katagang. May pangarap, magsumikap. Paalam!